Noong bang pagkakataong ikaw ay dinuro-duro, ang sabi ba ni Ma'am Lisa ay papasok siya sa CR o talagang diretso lang sa'yo? Diretso lang po siya doon sa loob. Ito pong mga kamay ko po, binuhusan po ng mainit na tubig. Kumukulo? Opo, kahango ko lang po sa kalan. Hinihila-hila po nila ako. Hinila ka, saan ka hinawakan? Sa paa? Nakaluhod po. Nakaluhod ka. Tapos hinila po. Hawak ang buhok o hawak, Opo. saan ka hawak? Sa buhok po. Ito bang ngipin ay bunga rin ng pag-uuntog, paghahataw? Buat po nag-start ako, may ngipin pa ako. Pero po, nung sinuntok nila ako, yun, nabasag-basag na po lahat ang ngipin ko. Binubuntal ka rin sa nguso. Opo. Doon natanggal ang ngipin mo. Opo. Di, dugo rin yun. Masakit yun, di ba? Pero humingi ka ng tulong na parang awa nyo na, dalhin nyo na ako sa ospital kasi dumudugo na itong... Hindi po, hindi nila ako dinala sa ospital. Binibigyan na lang po ako ng gamot. Anong LB, tanongin kita ng diretso. Ilang beses ginawa ulit ito sa iyong karanasan at pag-alala? Ilang beses? Marami na po beses. So, 2020, ilang beses? Marami na po, ulit-ulit. Ulit-ulit. 2021, inulit-ulit. Opo. 2022, inulit-ulit. Opo. Doon ulit, pisngig, sentido, ilong. Buong katawan ko na po. Buong sinasaktan katawan na. na So, sila. hindi lang sa banyo, ginangyari? Hindi po, sa mga kwarto, sa labas. So, yung mga tagiliran mo, yung narinig mo kanina yung sinabi ko, yung sa kidney, yung likuran, natamaan ka rin doon? Opo, sa likod. Hinampas po nila ako ng pangnungkit po ng sinampay at ng sunturon at hangin. Panungkit ng sinapay. Kawayan siguro yon. Bali nga po sa akin yun, para pong kawayan o bakal. Nabali sa'yo yung kawayan. Opo, sa likod. Sa likod. Pagkampas po Doon sa yung akin. kidney, di ba doktor? Doon yung kidney kinukwento ko kanina. Yes po. So wala kayo nakitang findings na deformities sa internal organs? Dr. Magalona? Upon examination po, wala pa po. Wala. So, lahat yun ininda mo. Hindi ka nagsabi na, dalhin nyo naman ako sa pagamutan, sa ospital. Parang awa nyo na. Wala po, hindi po naman nila po ako dinala sa ospital eh. Pero humingi ka ng tulong na parang awa nyo na, dalhin nyo na ako sa ospital kasi dumudugo na itong ilong ko. Binibigyan, hindi po, hindi nila ako dinala sa ospital. Binibigyan na lang po ako ng gamot. Anong gamot yun? Yung pong, hindi ko po alam kung anong gamot po yun. Basta inumin ko daw po. 2 klaseng gamot po yun. Painkiller siguro yun, doktor. Baka paracetamol. Hindi na tayo magbabanggit dito ng brand. So, iniinom mo naman yung gamot, nawawala yung sakit. Opo. Pahinga ka, tapos ulitin uli yung gulpe. Opo. Sa loob na isang linggo, ilang gulpe? Ulit-ulit nga po marami. Di ko na po tanda. Basta po ulit-ulit nila ako sinasaktan. Hindi ka na hiyaw, hindi ka sumisigaw, marinig ng kapitbahay, marinig ng mga kasama sa bahay. Pag sumigaw daw po ako, lalo po ako, wala daw po makakarinig. Kasi yung isang nabanggit mo kanina, pinalo ka noong pang sabit sa sampayan. Yung mga ganong pansabit sa sampayan, nasa labas yon. Opo. Nasa labas yun sa sampayan, sa bilaran. Opo. So, ibig sabihin, nasa labas ka nung sinaktan. At pag nasa labas ka sinaktan, marami makakarinig. Pag nagasigaw po ako, sinasaway po nila ako, wag daw po ako sumigaw, wag daw po ako maingay. Ano yun, tinatakluban ka ng kamay sa iyong bibig? Hinampas-hampas lang po nila ako, wag lang daw po ako magsigaw-sigaw. Pwede bang hampasin ka ng hindi ka sumisigaw ng aray? Pag nagsasalita po ako, tuloy-tuloy po nila ako sinasaktan. Ito bang ngipin ay bunga rin ng pag-uuntog, paghahataw, o meron bang ginawa sa'yo na sinunto ka kaya natanggal yung iba mong ngipin? Kasi dito sa larawan ay talagang talagang nabunutan ka ng ngipin. Nagpabunot ka ba ng ngipin? Hindi po. Buat po nag-start ako, may ngipin pa ako. Pero po, nung sinuntok nila ako, yun, nabasag-basag na po lahat ang ngipin ko. Itong doktor, hindi rin ako dentista. Itong nagsarado na itong gums, and natural na ito. Natural healing na ito. Hindi na ito yung due to cavities, deformities, etc. etc. Opo, kasi pwede po kasing poor dental hygiene din, kaya nabubunot ang ngipin, pwede rin pong trauma din po. Kaya lang hindi po natin makikita yan sa CT scan. Makikita lang natin wala na siyang ngipin. Lalabas sa CT scan Hindi pa. yun. Pero sinasabi niya ngayon, she's claiming na
binubuntal din siya binubuntal ka rin sa nguso. Opo, sinusuntok po. Doon natanggal ang ngipin mo. Opo. Di dugo rin 'yon. Masakit 'yon, di ba? LB. Opo. Hindi ito yung pagbabangga ng muka doon sa pader sa banyo. Hindi po. Oho. Tinamaan ka ba sa tadyang, LB? Kaliwa. May bali, nabalian ka, inandakan sakit. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Po. Hanggang ngayon? Wala na po. Oo. Sa iyong hita, tuhod, Wala na. alak-alakan. Wala po. Wala, hindi ka hinahataw sa lulod. Alam mo yung lulod? Yung lulod, hinataw ka ba doon? Yung baba ng Bigla tuhod. ko lang po. Sugat. Pero hinataw ka rin doon. Masakit yun. Kung hinataw ka doon. Opo. Anong ginawa? Tinadyakan? Hinataw ng Hinihila-hila po nila ako. ha? Hinila po. Hinila ka, saan ka hinawakan? Sa paa? Sa buhok po, hinihila po ako sa... Pakiulit. Nakaluhod po. Nakaluhod ka. Tapos hinila po. Hawak ang buhok o hawak, Opo. saan ka hawak? Sa buhok po. Ito pong mga kamay ko po, binuhusan po ng mainit na tubig. Kumukulo? Opo, kahango ko lang po sa kalan. Nagluluto ka, nagsasaing ka, nagpapainit ka ng tubig. Anong Nagiinit po ng tubig na pangligo po ng amo kong babae. So pinakuluan 'yon, kumukulo, sino nagbuhos sa'yo? Yung pong, yung kasama ko pong katrabaho. Siya ang nagbuhos. Opo, yung boy namin. Bakit inutusan siya? Opo. Anong pangalan nun? Okay po. Noong bang pagkakataong ikaw ay dinuro-duro, ang sabi ba ni Ma'am Lisa, papasok siya sa CR o talagang diretso lang sa'yo? Diretso lang po siya doon sa loob. Hindi nag-CR. Hindi po. Sa iyong pangunawa, di yung ba pagpasok ni Ma'am Lisa noong unang pagkakataon ay may pahintulot? Wala po. Bakit? Wala. Paano malalaman wala? Nandun ka sa loob ng kusina, nasa labas yung iyong amo, sabi mo kanina, sa tindahan. Nagulat na lang po ako na biglang pumasok po si Ganun Ma'am kalayo Lisa. ang grocery ng yung mga estante ng paninda doon sa loob ng kusina? Ganun kalayo? Ilang hakbang? Malapit lang po ang kusina namin doon. So, Hati lang po kasi yun. kung ano nangyayari sa loob ng kusina ay naririnig Opo. ng nasa loob ng grocery. Opo. Kahit yung mga namimili. Opo. So, ang ibig sabihin, yung mga kasama mo sa trabaho ay narinig din yung dinuduro-duro ka. Mga busy po yun eh. Siguro po naririnig nila. Hindi lang nagkilos sila doon. Siguro may tugtog pa doon, bukas na radyo. Opo. Yung amo mo ay naririnig naman kung dinuduro-duro ka? Opo. Hindi ka na sumagot nung dinuduro-duro ka? Hindi na po. Tahimik na lang po ako. 5 beses. Ano masasabi mo doon, Ma'am Lisa? 5 beses daw, pasok ka doon sa kusina, galing sa tindahan. Wala pong katotohanan yun, Your Honor. Kung yung po, ang grocery po, Your Honor, nila is plywood lang po na pinaka-estante ang pagitan. So kung siya po ay pinagalitan ko or na pinagsalitaan ko siya ng hindi maganda, automatic po yun, maririnig po sa labas dahil magkadikit lang po Your Honor. At wala po akong purpose para pumasok po dun sa kusina dahil ako po ay isang customer. Hindi humingi ng tulong sa inyo ang Garcia family na nagsumbong na may ginagawang mali, si Nanang LB Vergara at kayo ay sumaklolo? Wala pong humihingi ng tulong sa akin, sino man tao po dun sa tindahan, Your Honor. So pinapabulaanan mo rin na ikaw ay kamag-anak, hindi ka kadugo, hindi ka kalahi. Hindi po, Your Honor. Pero gano'ng katagal mo nakilala sina Mr. and Mrs. Ruiz? Bali po, Your Honor, nakilala ko po sila nung 2015. Nung ang tindahan pa lang po, Your Honor, ay nasa kalsada pa. Kasalukuyang ginagawa po yung palengke. So nakikita ko po sila. Tapos 2020 po,
yun nga po yung time na bumili ako, hindi po kami masyadong, kumbaga hindi kami vibes po ng Ruiz family. Tapos nag-pandemic, busy na po ang kapulisan para sa mga checkpoint. Sa katunayan po, Your Honor, ako po ay nag-iikot sa bayan ng Mamburao, nagbabandilyo regarding po sa COVID, yung health protocol. And tuwing bagyo po, ako rin po ang naaatasan na magbandilyo doon po sa sa mga coastal area. Ano yan? Ano ibig sabihin? Ano? Bandilyo, yung nagpapaalala po sa tao na dapat na lumikas pag may Announcer. Yes, Announcer. Your Honor. So, ako po sa Mamburao ay madalas po ako talagang naririnig na nagbabandilyo po at nag-iikot. May gamit ka megaphone. Yes, Your Honor. Kasama ko po ang mga, ang madalas ko pong kasama yun, Your Honor, pag bagyuhan MDR. And pag sa health protocol po, minsan po may mga kasama kami na mga taga-LGU Mamburao. So pag nag-iikot ka, nag-a-announce, lockdown nun eh. Malamang-lamang ay, pakipatay na yun sa screen, malamang-lamang ang kaugnayan mo na nag-iikot kasi nagpapatupad ng lockdown, barangay captain? Minsan po kasama namin ang mga kapitan kung saang barangay po nasasakop. Minsan po yung mga barangay tanod po. Oo. So pag anong barangay ba itong kina Manang LB? Barangay 7 po, Your Honor. Barangay 7. So pag ikot nyo, nakasama ang kapitan, wala ba nabanggit si kapitan na, Kapitan, Ma'am Lisa, meron kang pumunta rito na LB na bumalik uli sa amo. Kilala mo ba yon? Wala, hindi nyo napag-usapan yung... Wala po, Your Honor. Pero magkakilala kayo ni Kapitan Patal. Opo, kasi po, Your Honor, isa po ako sa nag-iikot sa 15 barangays. Nagkakandak po ako ng symposium lecture. Kaya lahat po ng kapitan, kilala po ako. Ako rin po ang uma-attend ng BADAC and BPOC meeting monthly. So, hindi nyo napag-usapan ni Kapitan yung tungkol sa kaso ni Manang LB? Hindi po, Your Honor. Nakita ko lang po siya nung sa TV na. Sa TV. Ito na yung Ito na po, ito na pong huli. Itong pagkakakilala nyo sa pamilya Ruiz, dahil may tindahan dati sa labas nung ginagawa kanya yung pamilihang bayan, yung huling sinasabi ni LB ay 2020. Kayo po ba ay maituturing na kung hindi kayo kamag-anak, kaibigan? Hindi po, Your Honor. As in, ang relasyon lang po namin sa kanila is customer po nila ako. Suki. Suki. Lahat yon pinapabulaanan mo. Alam nyo sa hearing na ito, patas tayo, pinasalita natin lahat. Si J.R. Dimines alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaang salaysay. Pero mataas ang kanyang sweldo, 8,000. Tama ba ito, Manang LB? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa inyong pagkakaalam, yung bang mga kasambahay doon ay pinasusweldo? Opo, ako lang po ang hindi. Hindi ka nagreklamo? Ilan po kaming hindi nakasweldo nung pong dalawa. Kasi si Dodong na sa kanyang sinumpang salaysay, 8,000. Hindi rin po siya sinusweldohan. Parehas po kaming dalawa. So hindi kayo, siyempre nag-uusap-usap kayo. Pag yung bago matulog siguro, o pag may libre kayong oras, o Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, pupunta sa palengke yan, bibili ng bagong damit, siguro, magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Napapag-usapan ba yan? O lahat kayo hindi pinasweldo, pinipili lang na Kami lang po dalawa ni Kuya Dudong. ang ayaw pasweldohin? Opo. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Si Dodong sinasaktan din? Hindi po. Bakit? Tinataasan lang po ng boses ng amo ko. Si Dodong ba bago lang? O kasabay mo? Baguhan lang po. Bago lang. So mga 2021, 2022? Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa hanggang ngayon? Wala na po. Paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda? Tumakas po yun eh, na hindi nagpaalam. So, hindi kayo nag-usap, LB, ako hindi ko na kaya ito, tatakas na ako, gusto mo ba sumama sa akin? Wala ba Hindi. ganon? Wala po. Hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong na, ay tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Sa isa yung pagkakatanda. Hindi mo na matandaan? Hindi ko napunta. Pero tumakas siya. Dala-dala ang mga damit, hindi na nagbalik.
Wala po siyang dalang damit. Taga saan to si Dodong? Attorney, paano tayo nagkaroon ng sinumpaang salaysay ni Dodong? Nakatakas na pala ito. Paano mo ito nakontak? Actually, Your Honor, Dudong was interviewed by Mr. Dennis Dato. Na-interview sa TV. Mr. Dennis Dato gave to me the number of the person handling Miss Dodong. Miss ba ito? The person handling Dodong, because according to Pero si Dodong lalaki to. yes, Okay. yes, Your Honor, but the person handling Dodong is it seems that his employer. He was brought to nearby municipality for security reason. So, si So- Dodong ay nasaan ngayon? Nasa Mindoro o nasa Batangas? I believe he was in Mindoro, but I attended the office of the city prosecutor when he subscribed that sinumpang salaysay, Your Honor. So, lumabas na. He came out in the open. Si Dodong now is no longer in hiding and is willing to testify.